Hindi naka-on yung... Ha? Walang sound. Nagalaw pala yung yung microphone. Walang sound. Anyway, sige po. Edi, ayaan mo na yung nauna, walang sound. So, sabi ko, mga kababayan, kanina, nagtatanong ako sa inyo kung kumusta yung ating, kumusta yung ating, tawag dito, yung ating signal, medyo malinaw na po ba? Naka-off lang yung microphone ko, kaya wala kayong marinig. Wala nga pala yung tumataas-taas dito, hindi ko napansin. So, kumusta po kayo mga kababayan? Ngayong umaga, pag-usapan po natin yung scene doon sa PMA. Sabi ng ating Pangulo, Kay Lomi, Madam, Anya, Madam, bakit hindi ka nag-smile sa akin ngayon? Alatang-alata kasi mga kababayan, sa pag-usapan natin, salute to the President. Ang galing ng ating Pangulong Mang-Alaska. Alam po ninyo pag yung mga taong guilty sa kanilang mga masamang balakin, ganun talaga, alatado. Bistado kasi si Bikay. So pag-usapan natin si Bikay, mga kababayan, bistado na kasi, kaya di siya ismay, ganun siya. Napaka-formal niya. Butit, ano sa tininaw, kan Presidente? Napansin ang ating Pangulo. Sabi ko sa inyo. Pag-usapan din natin, mga kababayan, yung rape joke niya, galit na naman yung mga disente. Alang niya, talagang mga tarantadong to. And pati yung pagiging sleepy, inaantok daw yung ating, pinicturan ka agad ng mga gunggo. Pinansin mga kababayan ng mga walang iya na nasa mainstream media, natutulog daw yung ating Pangulo doon. Mga kababayan, and breaking the tradition, hindi na mismo yung presidente yung nag-award ng mga certificates. Sa kanila, malaking problema yon. Tarantadong to. Ay, by the way pala, baka makalimutan ko, yung tumawag kanina sa atin, si Madam Mawil Ken, dyan sa Hong Kong, nanonood pala sa atin. Madam, hello po, Madam, dyan sa Hong Kong. Kumusta ka? Sabi niya sa akin, 1 year na ang niya ako, Mr. Maravillas, nanonood sa'yo. Pero ngayon lang ako mag-order sa'yo ng Firmax at Automax. May mga ganun pala. Noong tagal nang nanonood, hindi man bumibili pa sa atin. Ngayon lang naisipan niya na bumili. Maraming salamat, Madam. Bumili ka na ng marami. Yan. Nanonood siya sa atin ngayon. And pag-usapan din natin yung pag-alis ni Bikoy Koy. Langya talaga itong mainstream media. Ang hilig ninyong bumaluktot. Ang hilig ninyo sa pagbaluktot ng kwento. Walaan niyang iniwang ebidensya. Ano walang iniwang ebidensya? Ganon ba yung pagkaintindi ninyo ng pag-alis ni Bikoy Koy? Kasi nakapag-piyansa, ang hilig ninyo magtahi-tahi ng kwento. Durugin natin ngayon, mga kababayan, itong Philippine Star. Kaya,
wala nang maniwala sa inyo. The readers of the mainstream media, mga kababayan, ay patuloy na nababawasan. You see? Wala nang magpatronize sa inyo. And you will die slowly. Bakit? Kasi nga ang kwento ninyo, masasama. Hindi lang masasama, kasinungalingan, propaganda. Mga walang yang to. Bakit niya, Mr. Maravillas, nagbabasa ka pa sa kanila? Binabasa ko, mga kababayan, hindi para maniwala sa kanila, para, mga kababayan, so palpalin ang kanilang mga kasinungalingan. Baka kasi yung iba na nagbabasa, mapaniwala. That is why we are vigilant. We are on guard. Kasi po, mga kababayan, tingnan ninyo si Vico Soto. Dahil sa mga pinagsusulat ninyo, yun ang naging parte ng history na napag-aralan niya sa Ateneo. Baluktot na history. Huwag nating palampasin, mga kababayan, ng mga kasinungalingan nila. Ngayon pa lang, durugin na po natin. Pasadayin natin din itong si Vico Soto. Itong si Vico Soto pala, may pagkabikoy din. Kabago-bago mo sa politika, ayan, natutunan mo sa Ateneo, kasinungalingan. Alibasa, si Damaso, ang may-ari ng Ateneo. Ayan ang tinuro sa inyo. Kasinungalingan. That is your history. The history of lies. Tapos itong mga gunggong na against revisionism. Bakit? Anong libro ang hindi nire-revise? Sige nga. Kaya nga may revised edition kasi yung mga mali tinatama, yung kulang dinadagdagan, yung sobra binabawasan after discovery ng totoo. Di na yung mga libro. Written, halimbawa, 1980. Tapos, revised 1985. First revision. Tarantadong ito. Minamasama ninyo ang pag-revise? Gusto ninyong manatili kasi ang kasinungalingan, mga gunggong. You see? Mga kababayan, ay blood ka agad ako? Kaaga-aga? Kaka-blood yung mga kwento dito? Share muna po ninyo, mga kababayan, hindi tayo ma-blood. Hanggang ngayon, di ko magamit yung Facebook account natin kasi naka-block pa rin. Dito muna tayo, mga kababayan, sa Facebook account ng aking asawa. Follow na lang po ninyo yung asawa ko sa kanyang Facebook account, Bella Bermondo Maravillas. And paki-like and share man po ninyo doon sa Nostradante Facebook account natin, pati doon sa Dante Maravillas. And sa Dante Maravillas Vlog. Then, paki-follow me, mga kababayan, sa Team Nostradante YouTube account, pati doon sa aking anak. Buting na marami tayo outlet. Sa aking anak, YouTube account niya, Gilon, streaming. And because of that, dumami. Marami na ning nanonood doon sa account ng aking anak. May advertisement na, kuya. May mga advertisement na din siguro. Yung mga nagpipick up ng ating live streaming na mga ka-DDS natin, maraming salamat sa inyo. And wag lang po ninyong aalisin yung contact number. Di ba? Para makatulong din sa ekonomiya. Wag ninyong aalisin yung contact number, lalo na yung mga gusto mag-order sa atin ng Firmax at Automax. So, itong, nahulog.
Itong ating programa, mga kababayan, na naatid sa inyo ng Firmax. May tumawag sa atin kahapon, napakagaling pala niya yung Firmax. Nakita ko niya yung testimony. Demo po kami dito sa Seventh-day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan niyo, Actual demo Kuya? po yan. Public. Pabling, si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin na po. Tingnan natin. Maniwala yun. Maniwala pala yan. Isa yung pala. Ito yung sakit yan. Ito yung trabaho ko. So, Bago lang yan. Mga kambuhan na. sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Kita ninyo, magic. Yan. Kung may same case po kayo, mga kababayan, try ninyo po magpahid ng Firmax. Kanina nga po, ang init kasi dito. Tapos pasok ako dun sa PLDT office kasi ang ina-ina ng, okay na ba yung internet natin? Hindi nagpuputol-putol po. Kaya pala po, yung upload at download namin, bagsak ng todo. Pumunta ako sa PLDT. Yan. Galing sa mainit, tapos pasok ako doon sa malamig. Sumama yung pakiramdam ko. Para akong magkukulaps. Buti pagbalik dito, nandito lang ito eh. Ayun. Pahid po ako sa mukha, tapos dito, parang ma-heat stroke. Yung pakiramdam ko, parang ma-stroke ako. Gabi kanina. Kumapal yung high blood siguro ako eh. Pahid ako kaagad. Ayun, pinagpawisan ako. Tapos yun, maganda na yung aking pakiramdam. Pang first aid, mga kababayan, maganda po itong kwan. Kasi gawa siya sa medicinal herbs. All natural, mga kababayan. Try po ninyo, mag-PM lang kayo sa akin. Yung gusto namang gumanda, ito yung katapat ninyo, Automax. Yan. Gawa din po sa natural herbs. Radiant Serum po siya. Pang-alis ng wrinkles, pampabata, mga kababayan. Mamaya yung mga dealers natin all throughout the world, i-mention natin, mga kababayan. At itong ating programa, at din sa inyo ng Arczone Design. Yung gustong magpagawa ng bahay, pa-design po kayo sa anak kong arkitekto. Contact Architect Chris Maravillas on Facebook. And cellphone number niya po, 0977-098-2884. Yan. Tingnan ninyo yung sample design niya po, mga kababayan. Ganda tumira sa ganyang bahay. Mamaya i-full natin yung commercial niya. Ayos na ba? Ayan. So dito muna tayo sa inyong mga initial reactions dito sa ating programa. Tingnan muna natin, Kuya. Oy,
Si Noel Gordo. Manoydan, si Adjel Monteclaro gusto din magpa-member. Oh. Si Noel Gordo, sagutin mo na muna. Nanonood sa atin ngayon. Hello, Noel, dyan sa Amerika. Si Mina Bidayo, good morning, Sir Dan and family. Magandang umaga. Share lang po ninyo, mga kababayan. Nag-400 na kanina. Commercial lang ako. Bumaba. Ninita Sardino, good morning, Sir Dan. Watching from Sunnyvale, California. Lucette Yoder, Timbog. Paano mag-order ng Automax? Yung anak ko, sagutin ka na lang. Si Bel Mawong, nako kabayang Dante, napuputol. Sinasabotay nga yata. Maaring account ko naman ngayon. Huwag po. Puputol-putol pa rin. Yung kuwan ko kasi, yung internet connection ko po, humina. Ang malakas lang po dito sa internet connection namin, yung bayad. Malakas yung singil. Edgardo Pascual, natural may edad na si President Duterte, mabilis na mapagod. Hindi kamukha ni Drilon, baboy boy, tulog talaga. Pati yun, mga kababayan, talagang bantay sarado yung Pangulo natin. Kasi ba naman, hindi po mamatay-matay yung Pangulo sa cardiac arrest. Ang gustong marinig ng mga tarantado, yung Pangulo, mga kababayan, na cardiac arrest, na comatose. Yun, ang gustong marinig nila. At ang gusto nilang marinig, si Lomi ay umupo ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi kanya mag-smile. Pao Visconde Ortega, good morning, Sir Dan. And to all Maharlikan Safirians, no sound. Pro-Bible, pro-federal parliamentary system. Yan. Pro-Bible, pro-parliamentary. No sound po, sir. Ayos na. Naka-off yung microphone natin kanina kasi. Walang audio. Big Santos, good morning, sir. Sir, from Jubail, Saudi Arabia. Walang sound. Kanina pa to, yung mga naunang reactions ninyo. Ngayon, ayos na po. Dali lang po. Hello po, Sir Dan in Mandela, si Madam, Gloria Mandani Marquez dyan sa, sana nga si Madam? Sa Guam. Sa Guam pala siya. Sir Jim Kaole, magandang umaga. Loud and clear na po. Solved na. Si Fair Abalos, hello Sir Dan, good morning. From Ontario, Canada. Si Tex Ferds Danao, pabati naman po from Singapore. Nanonood sa atin dyan sa Singapore. Chris Vids, audiovisual, okay na po. Si Tex Ferds Danao, Sir, ba't maitim po kayo? Mukhang sabotahe. Medyo malinaw na po. Yan. Ha? Pag malayo ako sa ilaw, malinaw. Yan. Okay na ba? Yung ating, medyo malayo-layo tayo. Ganyan. Sabi ko, Daddy, pag nag sa ilaw, minadiklom. Pag ano? Pag nag ka sa ilaw. Pag nagrayo, kala ko, pag nagrayo pala, pag lumayo. So anyway, ayos na po yon.
Mainit kasi pag lumapit ako sa pinagpapawisan na nga ako eh. Anita Israel, good morning Sir Dan, watching from Singapore. Kanina walang audio pero okay na po ngayon. Mabuhay po kayo Sir Dan. Nawala ulit yung sound? Tingnan mo nga kung... Yung mga past comments yung Ha? binabasa nga. Sabi ni Virgin Musne, good morning Sir Dan. Guilty kasi fake BP, hindi makatingin. Nang diretso. Okay na. Si Pong Mirasol Padua, Diyos maray na alda po, tabi Sir Dan. Maravillas from Laguna. Anyway. O ngayon, mga kababayan, mamaya na yung iba pa ninyong mga reactions. Kuha na muna tayo. Usap-usap na muna tayo po. Mga kababayan. So, dito muna tayo sa pahayag ng ating Pangulo. Panoorin po ninyo yung video clip. Nakakatuwa naman po yung ating Pangulo. Itong sinabi ng ating Pangulo po, actually, pabiro niya, pero may patama. Galing talaga ng ating Pangulo. Binibiro niya, mga kababayan, pero may patama kay Lomi. Sa totoo lang, mga kababayan, kaya hindi mag-smile si Lomi kasi guilty siya. Kung pwede nga lang na itong si Lomi, mga kababayan, hindi na pumunta doon, kaya lang, lalo siyang mahalata. Siyempre, yung mga advisors niya, lalo na si Damaso, pinagsabihan to, punta ka lang anya doon. Hindi ka pa naman anya natatanggal bilang Vice President. Binibilang pa yung mga salamang kamuan niya. Pag hindi ka niya pumunta doon, iisipin ng mga tao, talagang guilty ka. Kaya lang, mga kababayan, natural, kasi nga, siya si Mikay, mahirap pagtakpan, mga kababayan, ang totoong damdamin. Di po ba? So, makikita mo yon sa body language, nalata ng Pangulo. Ang ating Pangulo, mga kababayan, matanda na po ang ating Pangulo para hindi maintindihan ang mga body language at itsura ng isang tao. Sa itsura pa lang, mga kababayan, sa mga gesture pa lang, basa na agad ng ating Pangulo. Panoorin po ninyo ito. Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Ma'am. Bakit doon ma'am nag-smile ka sa akin ngayon? Hindi na. Ikaw ha? Mga kababayan, napilitan na lang na mag-smile. Bakit na niya, ma'am? Noon anya, nag-smile ka sa akin, ngayon hindi na. Ikaw, ha? Sabi ko po sa inyo, she has that guilty feelings, mga kababayan. Kasi, ayun, ano sabi ni Bikoy Koy? Sino yung mga kamiting niya? Leni Robredo, Risa Byros, Antonio Trillanes. You see? Kaya nga po, sabi ng palasyo, itong si Tonyo, mga kababayan, will face another case
At ang direksyon nito, possibly, mga kababayan, balik siya sa jail after his term expires. Ito pong si Estela. Si Sister Estela, mga kababayan, kasabwat, sabi yan ni Bikoy Koy, si Bikay. Kaya, hindi siya maka-smile sa ating Pangulo. Medyo tinatabla ng hiya. Medyo tinatablan yun ng hiya. Kasi normal yun sa tao. Kaya lang, pinaglalabanan ni Lomi yung hiya niya. Kung mari nga lang na hindi na siya pumunta doon. Kaya lang, sabi ko nga, hindi pwedeng di siya doon pumunta. Kasi sabi ng mga advisors niya, pinagsabihan niyo, ano niya? Masyado anyang mahalata tayo. Ngayon, to the mind of the President, alam niya. Bakit? May intelligence siya eh. Di ba? Alam na alam niya kung sino yung mga nagpaplano. And this plan, mga kababayan, sabi ko po sa inyo, noon pa, from day one pa lang, plano na nilang patalsikin yung ating Pangulo. Kaya nga, many times, di ninyo na nahalata yung mga galaw ni Lomi. In fact, hindi niya tinatago. Ready daw siya. Ready, mga kababayan. Ako niya yung Vice President. You see? Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganito kakapal, mga kababayan, itong si Lenny. Walang kahihiyan. You see? Imagine, sasabihin mo, pangangalandakan mo, sabihin pa that you are the constitutional successor. Kasi hindi pa siya napapalitan, mga kababayan, ni BBM, di pa natatapos, patuloy pang inuupuan ng Supreme Court, sitting as the Presidential Electoral Tribunal. Patuloy pang inuupuan yung case ni BBM. Sabihin pa, pero sa totoo lang, kung may delikadesa ang isang tao, di mo yon sasabihin. Buti pa nga yung sinabi ng dating senator and vice presidential candidate BBM. Ano sabi ni Bongbong Marcos? Mr. President, kailangan ka pa ng mga mamamayang Filipino. Narinig ninyo si Lomi sa ganong statement? Wala. Kay Lomi, ready nga niya ako? Alang ready daw siya, mga kababayan. Ngayon nga, ready daw naman si Loming turuan sa good governance si Vico. Alang sabi ko, lakas ng loob nito. Ayusin mo muna yung mga word of wisdom mo. Ayusin mo muna yung inyong mathematics. Kung yung mathematics nga hindi mo maayos, good governance pa ituturo mo. Kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob na magsalita ng ganon, ito ang aking opisina, ready na turuan. Sabagay, kakulay ninyo itong si Vico. Dilaw na dilaw. Nag-post siya. Sa Twitter yata yon, nag-post. Marcos is not a hero. Mamaya, so palpalin natin itong si
Bicotso, mga kababayan, kabata-bata mo pa. Pero dito muna tayo, mga kababayan, kay Lomi. So, napa-smile na lang si Lomi kasi pinansin ng ating Pangulo ng pabiro. Yung pabiro ng ating Pangulo, puno ng laman. Di ba? Ang mensahe ng ating Pangulo, hindi ka makapag-smile, Lomi, ngayon. Kasi, hiyang-hiya ka sa akin, kaharap mo ako ngayon, nalantadan mong gustong palitan, nangangalahati pa lang ako sa aking posisyon. Lakas naman ang iyong loob na mag-plot against me, kasapakat itong si Estela, kasi plano daw, sabi ni Bikoy Koy, na iupo bilang Vice President mo. Sabi yan ni Bikoy. President Lomi, Vice President Estela, dalawa na kayong highest ranking official of this country. Lomi and Estela. Ano kayo, sinisurte? In your dreams, wag kami. You see? Umayos ka na lang kasi. Umayos ka na. Kaya lang, enjoy na enjoy ka sa iyong posisyon. You will go down in history bilang isang Vice President na walang respeto ang mga mamamayang Pilipino dahil sa pinaggagawa mo. Nakakahiya. We are not proud. Kung may mga Bicolano ditong proud sa'yo, sila yon. Hindi po kami kasama. Nakakahiya. Yung mga Bicolano, mga kababayan, napakarami dito sa amin. Ito yung nakakalungkot sa amin. Wala nang ang maitulong na mabuti sa ating bansa. Karamihan papirwisyo. You see? Ito ngang si Dilima, hindi ko maintindihan. Oy, dyan sa Camp Crame, pakibalot naman po na ngoso nitong si Dilima. Pakibalot po ng masking tape kasi walang tigil sa kadadakdak. Di ko nga maintindihan kung bakit. Bakit nyo ba inahayaan na magdakdak ng magdakdak yan si Dilima? Siya lang ang ganon. You see? Matindi itong si Dilima. Si Enrile ng mga kulong, wala mang sinasabi si Enrile doon sa kulungan. Si Erap ng makulong, ganon din. Si Jim ng makulong, nandun lang siya. Nagsusulat ng libro para malibang, hindi naman siya mabaliw. Pero ito, mga kababayan, laging may press release. Si Jinggoy, ng makulong, ganon din. Itong nakabalik na senador, si Bong Revilla. Bakit ba ang tulad ni Dilima, binibigyan, mga kababayan, ng pagkakataon ng media, may regular siyang press release para siraan ang ating Pangulo? Tapos, this government is being accused of being a dictator, suppressing the freedom of speech. Saan ka nakakitang you accuse this government ng suppression of the freedom of the press? Yung nakakulong ang senadora dahil sa droga, walang tigil sa press release? Kita ninyo? Baliktad po, mga kababayan, ang katotohanan. In this administration, you can exercise in full extent your freedom of the press. Kita ninyo?
At tingnan ninyo, itong mga plotters, until now, they are still free. Nandiyan sila. Diyan na nasa likod, sino ang handler ni Bikoy Koy? Paring Hisweta. Sabi ko na sa inyo. So tama yung sinabi natin noon pa. Sabi ko, nagtatago niyan, andun yun sa kumbento, o doon nga, pati mga kababayan yung pag-record ng ang totoong narcolist, saan ginawa? Yung script, doon ginawa. Yung recording, doon ginawa sa kumbento. Ganon sila. O tapos, ugas kamay yung Ateneo. Ugas kamay kayong Ateneo. Ano itong si Alejo? Si Alejo, Jesuit. Ay, ibig sabihin nun, you see, sila po mismo ang nagpa-plot, mga kababayan, against the President, the duly elected President of this Republic. O ngayon, dito tayo sa rape joke. Kasi, nagkakagulo na naman po kayo. At headline kaagad ng dilawan ng media. Ang intention, siyempre, siraan yung ating Pangulo. Sasabihin nila, bakit niya yung ating Pangulo ginagawang biro yung rape? Buti nga yung ating Pangulo, joke lang yung rape. Maiyaya nga kayo. O kayong mga disente, especially itong si Damaso, alin yung mas mabuti? Kasi minamasama ninyo yung rape joke, especially itong grupo mga kababaihan. Bakit wala kayong press statement, condemnation sa totoong rape na ginagawa ng mga nakaabito? Biktima bata, hindi lang babae yung biktima. Biktima, lalaki pa na bata. Alin yung karumaldo-maldon? Alin yung masama? Yung magbiro lang yung ating Pangulo at hindi kayo magkanda o gaga sa pag-attack, pag-criticize sa ating Pangulo kasi nag-rape joke siya. Yung actual na rape, wala kayong sinasabi. Walang maniwala sa inyo eh. Sipir. Yung mga bibig ninyo nakasilyo. Walang sinasabi. Mga walang yang to. Big deal sa inyo. Pag yung ang Pangulo nagsalita, nagbiro, ay, yung mga tao nga doon, yung mga parents, mga generals, sa harapan ni Lomi, siyempre si Lomi, hindi siya tumawa. Magkikita siya kasi ng mga kasama niya. Para niya nakikipagsimpatsya ka na niya, nag-enjoy ka na rin. Yung mga cadets, hagal pa ka ng tawa, kayo lang naman ang hindi natutuwa. Kasi mga ipokrito kayo. Kayo yung mga disente na walang kwenta. Dissenting immoral. You accuse the president, palamura, etc. Kung ano-ano. Nakita ko yung, kaya pala sabi ko itong mga gunggong na to, galit kay Cardema. Cardema ba yon? Yung youth leader ni President Digo. Pinagkakaisa ninyo. Nag-debate kasama sino nga yung bishop na yon? Bakani. Ayun, durog sila. Baga kababayan. Wala kayong binatbat, wala kayo kasing binatbat doon. You see? Wala kayong binatbat. Panoorin ninyo yung debate. Sponsored yata yun anong television yon. O saan kayo pinolot? O di ba?
Wala kayong maisagot na diretso kasi you are guilty. O ngayon, pinagkakaisa ninyo yung youth na yon. Ayaw ninyong paupuin. Yung mga taong ito, pati yung pagiging sleepy ng ating Pangulo, napansin nila? Lagi niyang nakapikit. Bakit? Wala na bang karapatan yung ating Pangulo na umidlip man lang kahit konti to reserve his energy? Yung ating Pangulo, 74 years old na, working like a Carabao. Ilang oras lang yung tulog ng tao. Most of the time, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Nang iikot sa buong Pilipinas, nakikipaglamay sa mga nangamatay na mga sundalo at pulis. Gabundok ang pinipirmahan ng mga documents, but still, nagagawa niya na mag-attend ng mga napakahalagang mga okasyon tulad nitong graduation ceremony sa PMA. Ang umidlip ng konti yung ating Pangulo, minasama na ninyo. Pero si Drilon, na ginawa ng hotel yung Senado, at kung maghilik, sobra pa sa baboy, wala kaming narinig sa inyo. You see? At pati yung pati yung hindi yung ating Pangulo nag-distribute ng mga certificates at nirelinquish niya kay Defense Secretary Lorenzana, napansin ninyo? Ano ang diferensya nun? Gustong umupo muna ng ating Pangulo? Masama na yon sa inyo? Tarantadong ito. Sabi ng palasyo, sabi ni Panelo, the President has to reserve his energy kasi ang dami pa niyang gagawin. Ba't hindi niya pinagsabihan si Lumi na siya na lang mag-distribute? Nag-volunteer na lang siya kung gusto niya. Kasi si Lumi wala mang ginagawa. Pabisi-bisihan lang. Nagpintura. Kita ninyo yon sa Brigada Eskwela dito sa Kamsur. Pinipinturahan niya. Dati nang may pintura. Nagpintura si Lomi. Ang pinipinturahan, mga kababayan, dati nang may pintura, alams na. Pang photo ops man lang. At yung gamit, mga kababayan, na roller paint, ganyan kaliit. At hindi man tinitingnan, yung tinitingnan niya yung handle ng sabi ko sa inyo. Tapos nakita ninyo yung cameraman ng Abayas, alos dumapa na doon sa sa sahig para makuha yung magandang anggulo. Walang yang to. At kailangan pa niyang magbuhat, mga kababayan. Doon kayo magaling sa mga ganong drama. Pati sa drama ninyong ganon, you have a poor script. You see? May na yung direktor. Walang award sa FAMAS. Saan ka nakakita? Ba't ka magpipintura doon? Sa dati nang may pintor at napakalinis pa ng wall na pinipinturahan niya. You see? Mga kababayan? Kasi itong mga dilawan, ganon sila.
Si Marojas, during the campaign, anong ginawa ni Marojas? Kumain sa baso, uminom sa plato, talo pa rin. Kumarga ng sibuyas, nahiga sa yelo, talo pa rin. Pero wag ka, mga kababayan. Makita ko yung post, iwan ko kung hindi yon fake news. Pero nasa kwan niya, nasa wall niya, mga kababayan, sa Twitter niya, may line up na ang president si... ang president si... Sino nga yun yung president ni Maroas? Si Chel. At kompleto, mga kababayan. Yung mga iflinas natin kasama doon. Dinagdagan na lang yung filinas natin sa kompleto na. Sa Inidoro. So, next election mga kababayan, kailangang maghukay tayo ng medyo malaki-laking Poso Negro. Maghukay po tayo ng malaki-laki kasi marami sila. Babalik mga kababayan yung mga mga ulupong. So dito tayo mga kababayan sa kwento ng Philippine Star. Tingnan ninyo itong mga gonggong na to. Talaga kung magawa-gawa sila ng kwento. No proof of Bicoy claims versus opposition, sabi daw ng PNP, ang hilig ninyong gumawa ng kwento. Pero tingnan ninyo, pag binasa ninyo, the man claiming to be Bicoy in the ang totoong narcolis videos left the Philippine National Police headquarters at Camp Crame on Saturday afternoon without submitting a sworn statement or any piece of evidence that police investigators can use to verify his allegations against opposition leaders who reportedly plotted to oust President Duterte. Kita ninyo kung paano nila tawag dito? Baluktutin ang kwento. Oy, mga taga-Philippine Star, ang sabi po ng polis, hindi pa nila kinunan ng sinumpa ang affidavit si Bicoy Coy kasi wala pa siyang napipiling abogado, and that is his constitutional rights. The PNP is strictly observing the constitutional rights of the accused or of the person. Tapos, gagawa ninyo ng kwentong ganon na walang ebidensya, no proof of Bicoy claims versus opposition. Nag-conclude na kayo na walang proof. Paano naging walang proof? Kita ninyo kung paano ninyo niloloko yung mga mamamayang Filipino? So, anong iisipin pag nabasa yon? Hindi binasa yung detalye. Wala man palaan niya. Na prueba, walang ebidensya pa lang nakuha yung PNP. You see? Kasi nga, mga propagandist kayo. Ganon ninyo niloloko ang mga mamamayang Filipino. Ganon ninyo ginagago ang mga tao sa mga kwento ninyo. So we have to set the story straight, mga kababayan. Ano ang totoo? Ang sabi po ng polis, nag-bail itong si Bicoy Coy. And so, kailangan nilang pakawalan. Ngayon, bakit walang affidavit?
na iniwan sa kanila tungkol sa kanyang kwento. Nansabi, ang nagpaplat, ang nasa likod ng Bikoy video, mismong si Trillanes, si Risa, at yung liberal. Bakit wala? Kasi nga, sabi ni Bikoy Koy, wala pa ako anyang abogado of my choice na doon pwede kong i-execute yung affidavit. Pirmado ko. O ngayon, bakit? Pwedeng pilitin siya ng polis? Hindi. Pag pinilit siya, sasabihin ninyo na naman, may issue na naman kayo mga tarantado. Pinilit si Bikoy Koy. He was deprived anya of his constitutional right for his choice, personal choice of a lawyer na dapat nasa harap ng abogado. O may issue na naman kayo. Hindi kayo mga gunggong. We have to salute the police for strictly observing the rights of an accused. As Bikoy Koy paid the bail, then he was immediately released from custody. Ganon ang ating kapulisan ngayon. Tapos, sabi ng isang gunggong na reporter, hindi ba niya nagagamit yung Di ba niya nagagamit yung yung kapulisan sa politika? High blood siya, no? Si Abayalde. Ano ang sinasabi mong ginagamit? Yung kwento niya yun, hindi ko yung sinasabing, totoo yun. That is his truth. Inirin ngayon si Bikoy Koy, nag-surrender sa amin kaya nandito. Nag-surrender kasi may standing warrant. Gusto niyong itulad yung PNP doon sa IBP? Ibang case po yon yung IBP. Yung IBP, inayaan na magpa-press con na walang verification sa kwento kasi ang kasama ni Bikoy Koy Madre. And they allowed to use the IBP as a platform for black propaganda against the president. Galing ninyo magtay-tay ng mga kwento. So wag po kaya tayong naniniwala dito sa kwentong ito that no proof of Bikoy claims versus opposition, sabi ng PNP. Walang ganong kwento. Walang ganong pong sinabi yung pulis. Ang sinabi ng pulis, pinaalis na namin. Hinayaan namin makaalis siya. Ianoan niya, may affidavit siyang iniwan sa kanyang mga akusasyon. Walaan niya kasi wala pa siyang abogado. Ganon lang yon, kasimple. Hindi na ngahulugan, umalis yun, wala pang affidavit, wala nang ebidensya laban sa oposisyon, tulad ng gusto ninyong palabasin na mga tarantado kayo. Intindihan ninyo? Ginawa ninyong mga gago, ang mga mamamayang Pilipino, tagal na ninyong ginago. Hindi na ninyo pwedeng gawin ngayon. Mga ulupong na to. Kaya walang maniwala sa kwento ninyo. Ngayon, mga kababayan, hilig ninyo sa fake news, tapos you accuse the vloggers sa social media. Lalo na yung mga DDS vloggers, you accuse na source of fake news. Kayong mainstream ang fake news. Ito, kung hindi ito fake news, ang tawag ninyo dito? Mga lokong to. Ngayon, dito tayo kay Bikoy Koy na isa, si Vico Soto. Gusto ring sumikat ito. Pasikatin natin. Hindi man siya sikat dati. Sikat yung papa niya.
Kasi Tito Vic and Joey. O ngayon, sabi natin, may isa pa palang Bikoy. Ito yung isang Bikoy na totoong Bikoy. Biko Soto. Isa ring dilawan, mga kababayan. You claim you know your history. Oy, Nanoy, you don't know your history. Your history is the history of lies ni Damaso kasi galing ka sa eskwelahan ni Damaso Ateneo. You see, kung ano yung sinaksak sa baga mo ni Damaso na history of this country based sa kanyang narrative and biases, yon ang sinaksak sa otak mo and you consider that as truth. You are dead wrong. Lason ang sinaksak sa baga mo ni Damaso. Lason ng kasinungalingan. And you want us to believe you? We know the truth. More than you. Bikoy-koy, Soto. Anong sinasabi mong Marcos is not a hero? Bakit? Sino ang hero? Ikaw? Yung tatay mo? Yun ang hero mo? Hindi kita i-blame kung hero mo yung tatay mo. You know better than us of the history. You tell us na hindi hero si Marcos. And you know well the history of this country. Mayaya ka nga. Alamin mo muna yung history ng tatay mo. Kung paano nasabit yung tatay mong si Vic Soto sa pagkamatay ni Pipsi Paloma. O lang yang to. Mayaya nga kayo. Alamin mo muna kung bakit yun daw nagpakamatay. Pero, sabi ng mga nakakaraming nakakaalam sa kwento, pinatay si Pepsi Paloma. Yun muna yung alamin mo. You see? Bago ka makialam dito sa history ni Marcos, yung history muna ng pamilya mo. Naintindihan mo, Bikoy? Soto? Kalimutan na sana ito ng mga mamamayang Filipino. Sausaw ka ng sausaw sa hindi mo trabaho. Magtrabaho ka na lang dyan. Tularan mo si Isko Moreno. Ang ginagawa ngayon ni Isko Moreno, nag-iikot na siya. Kinakausap na niya yung mga agencies of the government tulad ng MMDA para sa pagbibili niya ng basura to solve the problem of garbage dyan sa Manila. And Pasig ba to si parte ng Metro Manila. You see? Ba't hindi mo tutukan ngayon? Kahit hindi ka pa nakaupo, tulad noon ng ating Pangulo, hindi pa siya nakaupo, nagtatrabaho na siya. Si Isko Moreno, hindi pa nakaupo. Minimit na niya yung mga tao kasi uupo din siya eh. Ikaw, pinakikialaman mo yung hindi mo trabaho? And what's your business in saying Marcos is not a hero? Bakit? Kung hindi hero sa'yo, si Marcos, di hindi hero sa'yo. Pero sa majority ng mga Filipino, Marcos is a hero. Bakit? Nakalibing na nga doon sa, officially, sa libingan ng mga bayani, sundalo siya at dating Pangulo. Serve this country well. Taliwas dyan sa isinaksak sa utak mo ni Damaso. Kasi nagklase ka sa Ateneo. Ano nga asahan namin?
Kung ang laman ng utak mo, basura, kasinungalingan, anong asahan mo kay Damaso? Sinungaling yun. From birth, Damaso is a sinungaling, a liar. From birth. You see? Sobra kang mangialam. Kaya nga yung mga Marcos, bumabalik sa posisyon. O, asa na yung idol mo? Si Hilbay. Asa na? Ang layo-layo. Gusto mo madamay doon? O, next election, we will campaign. All DDS, please. Ikampanya natin na i-flush out sa inidoro, isama dito sa mga bulok na mga politiko, itong si Bicoy Soto. Kabata-bata mo pa, nagmamagaling ka kasi nanalo ka against the Eusebius. Lokong to. O, Connie Reyes, born again Christian ka pa naman. Pagsabihan mo nga ito, anak mo, na huwag nakikialam sa hindi niya trabaho. At anong pinagmamalaki mo? Ilan yung asawa ng papa mo? Siya yung hero? Yung mama mo, kasama pa ng papa mo? Nakailan yung mama mo? Yung papa mo pala? Nakailan? Nakakadiri nga yung pinatulan niya, yung... Sino yun, mami? Proud na proud pa siya. Yung kinakasama ng tatay mo ngayon, Bicoy, Miss Little Philippines, host yung tatay mo sa Itbulaga. Tapos itong asawa niya ngayon, Miss Little Philippines, napakaliit pa noon. Siguro mga nasa 6 years old. Ngayon, asawa niya. Ang tawag mo doon? Di ba nakakadiri ang ganon? Huwag kasi kayo nakikialam sa mga, ang akala ninyo kung sino kayong malilinis. O ngayon, so yung history ng tatay mo, kasama si Vic De Leon, and Horsey de Horsey, alamin mo muna kung ano yon. Kung talagang matalino ka, and you want us to believe, dyan sa sinasabi mo, that Marcos is not a hero. Sino yung hero? Tatay mo? Lagyang to. Okay na yon? Ha? Gusto mo malaman ang history ni Pauline Luna? Alam mo siguro. Miss Little Philippines. Host na, ang tanda-tanda na may asawa na, yung tatay mo. Tapos, all of a sudden, inasawa niya. Tawag mo sa taong ganon. Anak mo na lang. Tapos, aasawahin mo. Tapos, may lakas ng loob kayong magsalita sa politika. Sisiraan ninyo yung wala. That's your end. Isa ka ring Bicoy. Ginagamit ng mga dilawan. At willing ka ring magpagamit. Yun na lang po, mga kababayan. Ang ating, mamaya, yung mga reactions po ninyo, babasahin natin ngayong umaga. And itong ating programa ay atid sa inyo ng Firmax, Firming and Lifting Cream at ng Automax.
Try po ninyo ang aming product. Napakagaling at we are shipping all throughout the country and all throughout the world. At maraming salamat doon sa mga walang tigil sa pagpatronize paulit-ulit na nag-order sa atin. So ito po yung ating mga dealers. Nanonood si Ma'am Eileen. Hello, Madam Eileen. Yung ating dealer dyan sa Amerika. Yan, 1-773-798-7816. Oy, Jim. May binigay ko sa Jim. Yan. Yung mga orders ito sigurado. Maraming salamat po sa mga inquiries namin. Napakarami po. Araw-araw hanggang umaga, hanggang gabi. Ang daming nag-order sa atin, mga kababayan. Thank you so much po sa inyong pagtitiwala. At sa gusto pong mag-dealer po nito, kwan lang po kayo. Mag-PM lang po kayo sa amin. Yan. Yan po ang ating mga dealers all throughout the world. Ito pala yung bago natin, no? Diyan sa Kuwait. Tapos sa Japan, yung pumunta rito, sinama na natin kasi nakalimutan natin, mga kababayan. Yan. Ay, Fair Abalos, diyan po sa Canada. Kumusta ka? Nanonood siya sa ngayon. Si Madam Elizabeth, nanonood. Yan. Pag hindi po ninyo nakuha, mga kababayan, magkuha na lang kayo. Mag-chat kayo sa akin. Para maibigay ko sa inyo. Yan. Wala na ba tayong so, doon mga kababayan sa gustong magpagawa ng design ng bahay, dito po kayo sa Arczone Design. Pagawa kayong design sa anak ko po. I-play ko po niyan full. Yan. So, yan po mga kababayan, mga sample designs lang po yon.
Ayan. Yung mga gustong bumili ng Firmax, ito po yung actual demo. Demo po kami dito sa Seventh-day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, kuya? Pabling. Pabling, si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin po. Tingnan natin. Mahiwalay pala yan. Isa yung kalay? Ito yung pukit yan. Istorbo ng trabaho ko. So, Bago lang yan. Sambuhan na. sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Ayun. O, di ba? Straight na siya. Yung Automax naman, so, upward lang po yung application niya. Ganun lang kasimple, baga kababayan, yung paggamit ng Automax. Yan, tingnan nga natin yung mga reactions ninyo. Mabasa natin muna. Yan, dali lang po. Yung isa kong antipara nga pala. Si Lerma Santos, si Pepsi Paloma ay binahay ni Senador Soto, nilosob ni Helen sa kondo sa Makati, then pinatumba nila si Pepsi. O, kita mo? Ito yung mga lumalabas na kwento noon, mga kababayan. Lee Santos, hanggang dyan na lang si Biko, huwag kasing pakialamero, manahimik ka na lang, di hero si Marcos sa'yo. Ay, hindi hero sa'yo, hindi. Wala kaming pakialam sa inyo. O, di ba? Yung mga Filipino, hero si Bossing, malayong-malayo si Biko kay Isko Moreno. Totoo po yun. Napakalayo. Si Isko kasi, mga kababayan, nakakuha ng magandang eksperyensya at magandang turo sa values, mga kababayan. Ito hindi. Balibasa, malapit siguro sa tatay niya. Ganun yun. Noli Desierto, Serdan, sana pati pari at madre na sumuporta kay Bikoy, ipaimbestiga din. Tama po yon. Kasi yung complicity, mga kababayan, hindi lang po basta. Sa totoo lang po, itong Austerplot na to, mga kababayan, hindi po ito plot ng mga dilawan lang. As I was telling you, the Dilawans are just instruments. Just like Ninoy Aquino and Cory Aquino. In all the liberal noong panahon ni Marcos, mga instrumento lang po sila. The opposition
as a whole are just instruments to attack Marcos. Ang utak po mismo si Cardinal Sin. Yun ang hindi, mga kababayan, nakukuha ng karamihan sa atin. Ang akala, yung simbahan, si Damaso, nagpagamit lang sa mga dilawan, baliktadin po ninyo ang totoo. Kasi, ang totoo yun po ang baliktad. Para makuha ninyo kung sino talaga. Hindi ninyo nakikita. Father Alejo, siya mismo ang handler. Jesuit. Sino nagdala kay Bicoy sa Madrid? Doon sa IBP. Di ba yun malinaw? Siya yung nagpakilala. Sabi mismo ni Bicoy. Ang sabi ni Bicoy? Ang nagdalaan niya sa akin, pari, nagpakilala kay Estela. Di ba yun malinaw? Gloria Lynn Baldissimo. Hi, grabe. Every time mapapanood ko itong mga design ng anak nyo, sir, natutuwa talaga ako. Feeling ko, nasa loob ako ng bahay. I-dream lang po ninyo. Di ba? Visualization. Very important po yon ang visualization, mga kababayan, sa pagtupad ng ating mga pangarap. Dapat i-visualize ninyo. Based on studies po. Ayan, pinag-aralan namin to Based on studies, yung mga nagtagumpay, mga naging matagumpay sa buhay, yung mga bagay-bagay na na-achieve nila, before nila yon na-achieve, mga kababayan, vinisualize muna nila, pinanaginipan nila, they dream of it. At yung dream nilang yun ang nagtulak sa kanila para makamit ang kanilang mga panaginip, marating ang kanilang mga pangarap. Tingnan niyo yung mga taong walang pangarap. Pangarap ko anya na makabili ng sasakyan. Kumusta niya si tatay mo? May sasakyan niya? Wala pa niya, pero pangarap niya. Importante yon. You visualize every day. Iyon po ang natutunan namin. Alam po ninyo nang nag-visualize ako every day, nang gagawin araw-araw, marami kaming natatapos. Kaysa yung bangga-bangga ka lang, so whatever will be, parang yung kanta. Dapat paggising mo pa lang, alam mo yung gagawin mo. Kanina, sabi, nakalista dito walang internet. Ganun ko, walang gas. You see? Inuna ko na muna, kaya dapat sabi ko po sa inyo, 8:30 tayo dapat. Balik tayo dito sa dating schedule. May kwan po tayo, checklist. Yung ginagawa natin. Pag lahat lang tayo, sabi ko sa inyo, walang mararating. Ayun, sayang ng panahon. Sabihin ko sa inyo, Ron, Matro, tama ka Sir Dan sa mga nabanggit mo po, palibhasa, nag-aral sa Ateneo. Kaya ito ba ang nasa otak ni Bicoy? Bicoy Soto? Akala niya galing siya sa walang bahid na pinagmulan. Tirahin mo Sir Dan habang di tumutubo ang sungay niya. Ayun na nga. Pamukha natin sa pamilyang to. Huwag kayong nagmamagaling. Manuel Pinacos, tama ka Sir Dan, birahin mo yan si Bico. Aral kay Damaso, money from Las Vegas. Pakinggan natin ang ating Pangulong Digong. Sabi ng ating Pangulong Digong, the best president, the most brilliant. Yun ang sinusundan niya. The best president of this country. Mga kababayan, walang iba si Marcos.
Bakit? Bakit ako naniniwala? You combine the achievement ni Curicong, ni Ramos, ni Erap, ni GMA, ni Panot. Kung may na-achieve yun, spanning 30 years, kay Marcos 20 years lang, at iisa lang siyang tao. Hanggang ngayon, yung mga batas ni Marcos, mga kababayan, pinapakinabangan natin, hindi pa rin ni-repeal presidential decrees. Why we have presidential decrees? All of these presidential decrees, mga kababayan, ang author, si Marcos. Kita ninyo? Marcos combined with the Congress, the Senate, Marcos lang na iisa. Siya pa yung gumawa ng batas. Whereas, panahon ni Curicong, may Senado, may Kongreso. In all the rest of the President, nagtulong-tulong pa. Ano nangyari? Ito tayo. Kaya nga walang maniwala sa inyo eh. Kaya nga yung otso, nagka-orotso. Bakit? Na-realize na mga tao, wala pala niya ito, mga inutil pala niya ito. Kaya yung inaangaan mo, Bikoy, inutil. Mapalad ka lang kasi Soto ka, anak ka ni Vic Soto, kilala sa telebisyon, at tito mo, Senate President ngayon. Ibig sabihin, yung pamilya mo dati nang kilala, malayo ka kay Isko. Si Isko dumagoso. Galing probinsya. Mahirap. Ngayon ang totoong achiever. O ngayon, mayor ng capital city of the Philippines, Manila, tinalo dating Pangulo. Ayun ang magaling. Tinalo dating Pangulo. Pangulong Mayor Erap. Yung tawag niya. Inunsi siya. Pumunta sa akin si Isko. Bakit niya linabanan ngayon? Si Erap, ikwento ko yung kwento sa akin, Isko. Pumunta dito sa bahay si Isko. Sabi ko, Senador, kasi running for senator muna. Di ba magkaibigan kayo ni Erap? Sabi niya sa akin ni Erap kasi, ni Pangulong Erap, one term lang siya. Ayun, nasarapan. Sa kanya din niya yun. Kaya tumakbo na lang akong, para senador. Ayun. Pero gusto ko niya talaga, mag-mayor ng Maynila. O, yun, biniltahan si Erap. Sabi ni Erap, hindi ko niya, napakabigatan niya. Napakabigat. Hindi ko niya alam kung bakit natalo ako. Pati niya sa barangay ko. Yan kasi, walang palabra di honor. Sino si Isko? Basurero. Galing probinsya. Galing dito sa Leyte yata yan, Samar. Galing. At yung asawa, taga Donsol, Bicolano din. Ayun ang magaling. Galing sa wala. Ngayon, mayor of a premier city, the capital city of the Philippines, the land of fear. O ngayon, mas magaling ka doon? Ang layo mo, Bikoy. Ikaw, dati ka ng mayaman. Kumakain ka na sa silver platter, sabi nga. Ang magaling yung galing po sa wala. Tulad ni galing sa wala, yung naglalangoy sa sa basura, si Manny Villar. Yan magaling. Galing siya multi-billionaire. Di ba? Oh, sino pa? Si Manny Pacquiao. Yan magaling.
Yung nagmamaliit kay Manny Pacquiao, asa na yung PhD ninyo, yung doctorate ninyo? Yung education niyo, pinagmamalaki ninyo? Hindi pa nga nag-doctorate si Kwan, hindi nga nakagraduate ng college, informal education. Galing ni Manny Pacquiao. Yung kwarta niyang bilyon-bilyon, mga kababayan, kung hindi siya magaling, wala na yun ngayon. Linagay na sa negosyo. And he manages all the businesses, mga kababayan. Ano ibig sabihin nun? Magaling siya. Huwag nagmamaliit ng mga walang natapos. Ikaw nakatapos yun. Di ba? Mas magaling. Hindi pa nga nakatapos, magaling na. At hindi siya pipitsuging senador. Tingnan ninyo. Sabi nga ni Manny Pacquiao, handa akong tulungan si Bato. PhD si Bato. General. Director General. Pero si Lomi, at TTY. Gustong turuan siya, no? Si Bikoy. Si Adbing ko na lalang ang kausapin mo. Hindi na siya, no? Baka lalong mapasama si Bikoy. Mayor Bikoy. Bikoy na lang yun na, no? Tawag natin dito kay Biko Soto. Bikoy na rin. Sabi ko sa inyo. Bill Mawong. Ay, nabasa ko na yon yung mga latest. Noli Desierto, Serdan, sana pati, nabasa ko na to Roland Maranya, hi Serdan, maray na aga po sa inyo. Salamat sa live program mo. Sa araw na to, God bless from Vancouver. Ron Matero, tama ka Serdan sa mga nabanggit mo, palibasa nag-aral sa... bakit pa ulit-ulit ito? Ulit-ulit yung mga nababasa ko, yung mga... Diyan nga, yung mga bago. Hello, Madam Aida Partorisa. Si Aimee Digorio Bisnar. Si Lomi, umasa maging presidente, sir, nananaginip ng gising, ambisyos ang palaka. Si Fred Fule, graduation doon sa PMA, sabi ni President Duterte, walang Ismail daw si Lomi. Bakit niya hindi ka mag-smile? Dati niya, Ismail ka agad. Ngayon, hindi ka na mag-smile. Ikaw ha? Alam na. Alam na kung bakit hindi siya mag-smile. Abogadang Polpol si Lomi. Marita Di Guzman, good morning Sir Dan. Mabuhay po kayo from Hong Kong. Ani Babaw, I think graduate na si Manny Pacquiao, Sir Dan. Yung kwan po, yung anong tawag doon, nag-graduate siya sa UP Distant Education yata yon. Tapos nag-aral siya ng mga, yung sa legislation, yung binibigay sa mga hindi yung baccalaureate degree, hindi po siya doon. Kasi matanda na si Manny. Hindi na niya kailangan yun eh. Di ba nag-aaral tayo para gumanda yung ating buhay? Para pag nagtrabaho tayo, mataas man lang yung sweldo. That's the purpose why we go to school. Ngayon, kung ikaw ay multi-billionaire na, ba't ka pa dadaan sa university? Di ba? Kaya nga tingnan ninyo si Facebook. May-ari ng Facebook. Lumabas siya. Kasi yung dunong niya
Hindi level doon sa lampas. Yung IQ, mga kababayan, yung donong ni, sino ngayon sa Facebook? Si Mark Zuckerberg. Ang IQ niya, mas mataas kaysa profesor niya. Ba't ka patuturo sa teacher na mas magaling ka? Lumabas na siya. Ang ginawa nga ni Mark, gumawa siya ng program. Pagkatapos, itong Facebook, in-experiment niya sa, hinak niya yun ang kwento niya. Ha? Yung website ng university nila, hinak niya. Ang galing si. O, tingnan ninyo ngayon. You see? Ganon lang po yon, mga kababayan. Maridil Aquero, batchmate ko po si Isko Moreno, Sir Dan, 1990, sa Tondo High School. Proud of him. Please support Isko Moreno. Ako nga, hindi ako kaano-ano ni Isko. Taga rito ako sa Albay. You see? But believe ako sa taong yon. Hindi po siya hindi siya po, basta nakakalimot ng tao. Tingnan mo, tumakbo siyang senador, pumunta sa akin para matulungan ko siya rito. Ngayon, tumakbo siya, mga kababayan, na mayor sa Maynila, di man ako nakalimutan, tinawagan pa ako eh. Nag-text pa sa akin. So anong pakialam ko sa Maynila? Di naman ako botante. You see? Di nag-text sa akin. Ngayon, anya, may kaibigan ka ng mayor ng Maynila. You see? Di ba? Nagpasalamat din, mga kababayan. Si Isko. Ang ibig sabihin, mabuting tao si Isko. Marunong siyang makipagkaibigan at hindi basta makalimot. Wala nga siyang masasamang salita na binitawan kay Erap. Nagtatanaw pa rin siya ng utang na loob kung may utang na loob pa rin. Di ba? Wala siya. Yung campaign, malinis. Wala siyang sinisiraan. Basta gusto, linisin ko niya yung Maynila. Gusto kong Makati gawin, yung Makati dalhin ko sa Maynila. Gusto ko unahin yung mga Manilenyo. Yun lang yung kampanya niya. Wala siyang sinisiraan. Kita ninyo? Linatag lang niya kung ano yung mga plano. Nagustuhan ng mga taga-Maynila. Ayos. Pero itong mga dilawan, wala nga alternative sila. Wala nga silang ginawang mabuti ng nakaposisyon. Tapos, ang lakas pa ng loob manira sa ating Pangulo. Yun ang nakakainit ng ulo, mga kababayan. Anong karapatan mo? Magsalita na magsalita. Wala ka mang Noel Gordo, let's clean out the Senate for the next election. Flush out natin sa Inidoro, mga dilawan. Edgar Galicia Sirano, Sir, kasi yung mga Soto, kalaban ng Marcos, sila ang sumama sa EDSA 1. Alam ko. Di ba sama-sama kayo? Yung mga hinahangaan po ninyo will be a thing of the past. Wala na yon. Kasi nagising na yung mga tao. Wala na. Yung line-up ni Martillo, di kampanya mo na ngayon. Ubusin mo na yung yaman mo. Start ka na ngayon, mga kampanya. Placement ka dyan sa mga kaalyado mong media. Tingnan natin kung mananalo ka pa. Isoriano Natos, Sir, naku po, walang mangyayari sa ating bansa pag ang mga mokong na to ang naupo. Ano ba naman ang kanilang gagawin? Wala naman silang malasakit sa bayan, kundi posisyon at power lang ang gusto nila. No way kay FBP at Trililing.
Pinky Salibio Lions. Enjoy talaga si FBP. Si Antonia Estelanes at Tatyan maging president kasi 4 years ago, punta siya doon sa Davao. As President Duterte na maging vice niya. Ano siya, Hilo? Kilala ni Pidots ang hasang ni Bikoy. Mga plano nila ni Lenny Bikay. Hello, Madam Cynthia Tordicilia. Yung ating dealer dyan sa Paris, France. Nanonood sa atin ngayon. Homer Bautista, paano Sir Dan nangangati ng bunganga sa baba at sa taas? Sa baba. Sa baba pala, no? Cyrus Pinamante, ewan ko ba sa mga yan, bakit si Dilima laging may press release? Bakit kaya, Sir Dan? Simple lang yung paliwanag niyan. Ang press release po niya kasi may bayad. Kasi walang magtsatsaga, mga kababayan ko, walang placement yan. Usually, ganun ang ginagawa nitong mga politiko. May monthly po silang bayad sa company, sa dyaryo, press release. Kasi yung publisher niyan po, hindi magtsatsaga na mag-publish ng mag-publish for nothing. Kaya po, publish ng publish yung publisher ng press release niyan kasi may bayad yun doon. Paid news ang tawag namin yan. You see? Bakit ko alam? Gawain namin dito yon. Pati yung mga may ikwan yan. Hanggang nga ngayon, dito sa aking anong tawag dito? Email ko, ang dami pang national politicians na press release sa akin kasi may bayad sa istasyon. Pinapadaan yung press release sa akin, pagkatapos may placement na doon. Monthly. Para alam ninyo po. O ngayon, saan nagkukumukuha ng budget yon? Si Dilima. Sabi ko sa inyo, ganun tayo po pinagluluko ng mainstream. Kasapakat itong mga negosyo nila yan eh. Yung mga donors nila, yung mga patrons nila, Elizabeth Gono, Morning Sir Dan, kakainis naman, paputol-putol po FB Live. Anyway. Cyrus Pinyamante, Banga Halima, ugali Sir Dan na yung mga nakasutana, abito, tatakpan ng mga puti, pero sa loob ay bulok. Anyway, so maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, sa patuloy ninyong panonood sa ating programa. Bukas naman po. Bye-bye na po. Mr. Dante Maravillas! Again, congratulations to Dante Maravillas. Also, bring home an Isuzu MUX. Please come on stage. Dante, Oh, this is Dante. Congratulations, Dante. the energetic Dante. All right. Congratulations again to Dante Maravillas. And as I've said, bringing home an Isuzu